walang iwanan, kasama pa rin natin si Tatay Digong, no? Now, alam niyo po, pag-usapan natin, nahehelo na ako dito sa mga taga-DOJ. Manggigipit lang, gigipitin lang ako, aba, hindi pa sila isang USEC, hahanda na namin ang red notice alert. Sabi naman ng isa na spokesperson, ay hindi pa kasi pinag-aaralan pa ng mga international law experts. Ang gulo nyo naman, manggigipit lang kayo eh. Pwede ba magkaroon naman kayo ng isang boses na hindi nahehelo? Manggigipit. Hindi ko tuloy alam kung ako'y matatakot o matatawa sa inyo, no? Dahil panggigipit na lang, eh hindi nyo pa alam kung anong gagawin. But in any case, alam nyo po, wala kayong magagawa. Okay? Kung kayo'y nag-aral ng international law sa inyong law school, pareho naman kayong abogado, alam nyo po na kapag merong petition, merong non-refuma. Kahit ano pang kunin yung red notice alert dyan, eh manigas kayo, hindi nyo ako makukuha habang nakabindin itong asylum neto dito sa Netherlands. At syempre, dahil walang kakwenta-kwenta yung resolution laban sa akin na nagsampa ng kaso na non-bailable, magagrant po yan. Mantakin ninyo, qualified human trafficking, ako daw ay nag-text at tumawag, nag-follow up ko ano pa yung kulang ng dokumento ng Lucky South 99. Kriminal ba yun? Hello naman, sobra naman kayong OA. Dahil gawang abogado yan. Kung yung aking ginawa bilang isang abogado ay kriminal, wala na pong mag-aabuga siya. At ang delikado po dyan, eh lahat po ng tao na may haharaping demanda, lalo na mga non-bailable, ay nako, wala na po silang makukuhang abogado dahil na baka pati sila madawit. Ang katotohanan po niyan ganito. Nung ako ay kinontempt ng Kongreso, akala nila mapapadeport nila ako, mapapakancel nila ang aking passport. Eh mga kulang talaga sa katalinuhan. Paano ka naman mapapauwi, eh balido yung passport? Siyempre, kailangan makansela ang passport. Hindi nagbabasa ng passport law. Eh, yung passport law, ako staff member pa sa Kongreso, hindi pa ako naging congressman noon, eh isa na ako doon sa sumulat ng passport law. Hindi po yan po pwede makancel na walang court order. Nung na-realize nila, mahabang panahon na nakalipas na hindi nila ako makukuha dahil doon sa congressional warrant of arrest na yan, sabi nila, taniman ng kaso. Kaya, Nobyembre na naghain ng supplemental complaint affidavit. Ibig sabihin, hinabol pakay talaga nila ay magkaroon ako ng kaso nang sa ganun, makancel nila ang passport at mapauwi ako at makulong. Kasama ng mga ordinaryong mga individual na matagal na panahon na walang piyansa kasi non-bailable yan. Well, sorry na lang kayo dahil kayo rin ang nagsabi nung 17 of March, 17 of March ba yun o April? Kailan ba dinala si tatay? Dinala si tatay 11. Kayo rin nagsabi ng 17 March na ipapakanselan yung passport ko. Kaya nga, minabuti ko na, Sara, sasamahan pa kita kung kinakailangan na humingi ng asylum dahil kapag na-cancel ang passport, liable ka na for summary deportation as a illegal alien. Kasi ikaw ay unregistered alien dahil kinakailangan ng valid na passport bago makapasok. Seeker, hindi ka po pwedeng unang ma-deport dahil wala kang papeles. Pangalawa, hindi ka po pwedeng ma-extradite kahit anong dahilan hanggang hindi pa tapos ang nakabinbin na asylum. Now, ngayon nga pala po ay World Refugee and Asylum Seeker Day. So pinagdiwang ng buong mundo itong karapatang pantao na humingi ng asylum para sa mga taong ginigipit dahil sa kanilang mga paniniwalang politikal o mga iba't ibang mga bagay pa. Eh sa akin naman po, halata naman po, no? Sus Mariosep, walang basehan na non-bailable case. Ang gusto nila, mapatahilaki ng bunganga ko na non-stop yung aking bangag. Hindi lang bunganga, may mga dance moves pa ngayon. O, inggit lang kayo sa mga dance moves to. Eh di sumayaw na rin kayo. Join us in bangag. Complete with the facial expression, bangag. O, di ba? O, ay, hindi pa yan, ha? Butod. Di ba? Well, alam niyo po, magsama-sama na kayo dyan sa DOJ. Mag 500 na utak pa kayo, hinahamon ko kayo. Sige, subukan nyo akong kunin. Dahil nakaukit po yan. Lalong-lalo na kung obvious na obvious yung ginawa ninyo na walang kaebidensya, dinawit nyo ako. Akong akala nyo wala kayong pananagutan, ha? Hindi kayo dyan forever.
Pag natapos na ang inyong panahon, yung lahat, ididimanda ko kayo lahat ng malicious prosecution. Pagbabayarin ko kayo ng danyos, itaga nyo yan sa bato dahil sa ginawa nyo sa akin at sa aking pamilya. Walang forever. Weather lang. Kaya huwag kayong maging lasing sa kapangyarihan na akala nyo, never kayo magkakaroon ng pananagutan. Makakahabol po ang gulong ng katarungan sa inyong lahat. Diba? O, ano naman yung isa dyan na ako daw ay flight is evidence of guilt. Ulul! Flight daw is evidence of guilt. Estudyante mo, nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka to the nth degree. Nung tinanong, I don't remember. Don't remember. Part-time teacher ka lang dyan eh. Sigurado ko, konti lang mga na-handle mo mga estudyante. Estudyante mo naging judge. I don't remember. Sinungaling. Wala ka talagang katapatan bilang isang mamamayan. Darating ang panahon, ilalabas ko yan. At gaya ng naging dahilan ng hukuman doon sa isang kaso mo na na-deny ng due process, ganyan din ang dahilan na yan. Dahil dapat yan, dineklara ninyong pareho na meron kayong relasyon na professor-law student relation. At tignan natin kung anong sasabihin ng Korte Suprema. Bago mo linisin ang dungi sa iba, tignan mo muna yung putik sa mukha mo. Putik na mukha yan, di ba? O, di ba? So, aminin mo ngayon sa bayan. Estudyante mo, di ba? Huwag kang peke na I don't remember. At saka hindi ka maniniwala na ka, Day. Ano ka ba? Saan mo ba kinuha yung peke mong accent na yan? Okay. But anyway, lahat tayo, may panahon din yan. Ang sa akin po, walang kahit sino na nagsabi na recruit ko sila. Dahil trafficking yan eh. Nagsabi na ang recruitment ko dahil sa paggamit ng dahas at para pagsamantalahan sila. Ikaw, hindi bababa sa 15. Tumistigo na tumanggap ka talaga ng pera sa mga drug lords para sa kalakalan ng droga. O wag mo sabihin naman yung kaso mong isa. So do not take pride na acquitted ka na. Hindi, nabaliktad nga. Dahil nawala ng due process ang people of the Philippines. At titignan natin talaga sa takdang panahon. Kaya I advise you, tumahimik. Hindi kita winawakwakan, okay? Pero kapag hindi ka talaga tumahimik, nako, baka mapilitan pa ako maghain ng formal na reklamo para malaman ng taong bayan kung talagang estudyante mo nga yung nagpawalang bisa sa'yo. Sinungaling ka. Anyway, sensya na kayo. Medyo. Pero, on World Refugee Day, sinasabi ko lang po sa DOJ, gawin niyo po ang inyong trabaho. Give it your best shot. Pero pasensya na po kayo. I'm in my home court of international law. Alam ko po ang batas ng international law. Kaya good luck na lang sa inyo. Mapapahiya lang kayo. At siyempre naman, dahil hindi naman talaga kayo nagbibigay ng katarungan sa taong bayan, bumalik na naman ang lantarang mga krimen sa lipunan na wala naman nalilitis. Ibig sabihin, natutulog na kayo sa pansitan dyan sa DOJ. Sige na nga, pagkaabalahan nyo ma-justify yung mga sweldo nyo dyan. Ano bang ginagawa nyo dyan? Ang daming seryosong krimen, ang palagi yung hinahabol yung tao na talaga namang isang basa lang sa resolusyon. Ang gagawin ko po, ipapublish ko sa Facebook ko. Itong reklamo kay Harry Roque, itong sagot ni Harry Roque, ang susunod na, kaya kakasuhan namin sa Harry Roque. Ganun po yung resolusyon, pwede ba yun? Wala explanation kung bakit ako nadawit na non-bailable, samantalang isa sa pinaka-importante karapatang pantao ay ang karapatan ng kalayaan. Sinasabi ko lang po ngayon yan dahil ngayon nga po is World Refugee and Asylum Seeker Day. Kung ikaw po talaga ay ginigipit gaya ko, itong pagkukuha ng asylum, this spells the difference between life and death. Bakit sa tingin nyo? Hahayaan nila ako mabuhay sa laki ng aking bunganga, sa pikon, yung bangag na yan? Hindi ko man sinasabi na conclusive ba sinungalingan niya sa pamamagitan ng hair follicle test. Kaya manigas kayo sa pikon. Dahil kahit anong gawin yung red notice dyan, hindi ako titigil ng bangag, ngiwi, butod. Yan, so manigas na kayo dyan, okay? In any case, kaya nga po, pinagdiriwang itong World Refugee and Asylum Day dahil alam po natin, sa buong daigdig, karapatang pantao to, at gaya ko na ginigipit, wala na po. Tustado na, tad na sa preso
na talaga naman pong ang kondisyon ay torturous. Matagal ko na pong sinasabi yan dahil ako'y naghain pa nga ng kaso na talagang dapat madeklara na ang prison conditions natin pareho sa detention facilities at saka sa Muntinlupa ay torture. Pero wala naman nakikinig. Pati yung isang akala mo kung sinong santa-santa. Naging DOJ, naging Commission on Human Rights, meron mo siyang ginawa sa mga kulungan. Palibasa siya, nagkaroon siya ng espesyal na kulungan. Okay? Anyway, World Refugee and Asylum Seeker Day sa inyong lahat. Reporting from The Hague, ito po yung Spoksambayan at mamaya po darating si Sir Bong para sa... Ayan na pala siya. Narito na pala si Sir Bong. So wag na tayo maghiwalay. Ang pinaka-latest na balita kay Tatay Digong. Ayan na po si Sir Bong. No? Palakad na po. Ano pa ba po ang mga kokomentuhan? Yung let us reckon. Bakit? Maibabalik mo ba sa Pilipinas si Tatay Digong? Kung maibabalik mo si Tatay Digong sa Pilipinas, baka pwede pa. Pero grabe talaga yung pagtaksil. Marcos Jr. Kung ikukonsidera mo na hindi ka dapat presidente, kundi rin dahil sa mga Duterte. Dahil kay Tatay Digong, dahil kay Sara Duterte. Wala ka talagang utang na loob. Wala ka isang salita. Sinungaling ka na naman, sinasabi mo na we have nothing to do with the impeachment. Bakit? Magkakaroon ba ng impeachment trial kung hindi sinulong yan na iyong mga sariling kapartido? Sinungaling ka talaga. Parang nung sinabi mong, we will never cooperate with the ICC because that will be surrendering Philippine sovereignty. Presidente ka na, Marcos Jr. Mahiya ka naman. Kinakailangan, magkaroon ka na isang salita, no? Meron pa tayong kasabihan, magpakalalaki ka. Magpakalalaki ka, dapat may isa kang salita. Sinungaling. Maintindihan. Talaga namang para sa presidente, para maging sinungaling, iniisip ko talaga, wala ka sa tamang pag-iisip. Again, hindi ko sinasabi na bangag ka. Kaya lang, dapat pasinungaling ang taong bayan ayon sa saligang batas. We have the right to information on matters involving public concerns. At yung pag-iisip mo, sa ayaw at sa gusto mo, that involves the public interest. Dahil kung ikaw ay bangag mo kami sa gera at walang solusyon sa problema ng patuloy na pagtaas na presyo, ang kakulangan ng trabaho, ang kagutuman, at mababang sweldo. Ayan na po, parating na po ang ating Sir Bong Duterte, mga Marino. Mga Marino po siguro yan na bagong dating, no? Mga Marino? Mga Marino kayo? Ay, nako, mabuti. Doon kayo sa chemical tanker pa rin? Mamaya, kausapin ko kayo. Sir Bong, ito na, nag-aantay na silang lahat sa iyong balita. Pero po, ito po ang latest sa balita tungkol kay Tatay Digong. Diyan sabi ko sa... From Sir Bong Duterte, ang pinakabatang kapatid po ni Tatay Digong. Sir Bong, kamusta po ang Tatay Digong natin na mahal ng buong Pilipinas? He's doing fine. Ganun pa rin. Medyo lonely. Wants to go home. But I cannot brief him about the case. So sabi ko lang. Kasi nakikinig sila eh. Bawal talaga. Baka mamaya malaman nila yung mga ating mga taktika. Kuwan lang ako. I cannot discuss this case at all. Mostly ang discuss namin, nag-brief ulit ako sa kanya. So politika sa atin, DP. Sabi ko si DP, ayaw ng kuwan. Gusto niya matuloy yung impeachment kasi gusto niya bloodbath. Ano sabi dito ng Tatay Digong doon? Sabi niya? Nako na yan sa kanila kung isok yung bayan. Oo. Ano sabi? Mag-isog? Isog ni CVP. Isog si BP. Matapang si... sinabi niyo ba yung sabi ni Marcos Jr. na gusto na niya makipagbate sa mga Duterte? Anong sabi niya? Nagkuhan siya, parang in a way, He doesn't believe it dahil nakakulong siya eh, no? Wala siyang sinabi, gumanon lang siya. Gumanon lang siya. So, sabi niya, sinabi niya na bantay, hindi yan mapigilan. Sabi ko, lalo na hindi mapigilan ka, nandito ka sa loob, hindi ka makakon sa kanya. So, yun lang. May mensahe ba siya, sir, sa mga kababayan natin
Ulit papasalamat talaga sa suporta. Ang dahil support ninyo. Sabi ko paglabas ko nito, mayroong mga nag-aantay pa rin doon. Ito from different parts of Europe. Although sinabi niya na Wala siya gastos. parang concerned din siya sa inyo na to do all the way here, just what. Sabi ko, hindi mo sila hindi. Sila mga gusto. So sabi niya, salamat lang talaga. Nabanggit niyo ba ho yung ating marcha nung 17 at yung parating na pagtitipon sa 24? Yeah, I mentioned that sabi ko ito sa big crowd. Tapos sabi mo, really? Sabi ko mo, tapos there will be another one sa 23 ba yun? 24. 24. Oo. And then sabi ko, and then another one, dadating na si... Oh. Sinabi niyo na may posibilidad na darating si Inday Sara. Ang kuha na lang natin, if ever dumating si Sarah, ako naman ang medyo... Uuwi. So whoever po sinong dadating sa mga anak, silang take over. Ako talaga, all I can do sa loob because we as a certain cut the merits of it, like page down. So nag-brief lang ako sa kanya sa nangyayari sa Pilipinas. Anong sinabi niyong latest development sa Pilipinas? So sinabi ko yung si BBM, gusto ng conciliation, si Delimam, Null and void yung kanyang acquittal, si Tiangco, tsaka si Tamba, banggaan. So, Sinabi niyo yung sinabi ni Chanco? sinabi ko lang na, yung sa, sila nagsimula May- na, yung oo. pera. Meron ba siyang sinabi? Anong sabi niya nung nalaman niyo? Hindi ko sabi sa nagpanya. More or less, alam naman siguro din. Kasi sabi ko, yung mga sakwad ko, walang lumusot. Buwan sila dyan. Kasi yun, pinapanood ni Sarah. Ibang family matter po. So, yun lang. I need to be updated. Ako talaga ng mga ano pangyayari. So that, pag nandun ako, ma-feed ko sa kanya. Sige, sa susunod po, bigyan ko kayo ng briefer, mga balita sa Pilipinas. Parang yung binibigay namin dati sa kanya, no? Yeah. Para malaman niya ang kabuuan ng balita. Well, alam nyo, ang mensahe talaga, nung nalaman niya na gusto ng bloodbath ni Inday Sara Duterte, ang mensahe niya ay talagang Hindi mo pigilan. hindi mo mapigilan. Alam mo naman. Sinabi ko na dati, nakapang. Maisog at matapang. Matapang. So yan po ang latest kay Tatay Digong. Mga pangag, mag-ingat kayo. Gaya ng sinabi ni Tatay Digong, ang Sara Duterte. Abangan ang mga upak at panoorin ang pagdaloy ng dugo. Okay. Thank you, sir. Gano'ng katagal po ang bisita nyo? Gano'ng katagal ang bisita nyo? Ngayon, Oo. mga isang oras lang kasi sabi na, sige na, balik-balik na tayo sa istorya ng bata. Hindi kailangan ka talaga ma-brief din sa outside world. Ano, paano ba kayo, Sikan? Wala kakapan. Mag-akap lang ako sa kanya o magiging concern ako sa kanya. Kung may makita ako sa kanya, physical appearance, wala. Okay naman. Still, the witty ko, ano yung niya. Kaya lang, tamlay lang kayo. Sabi ko, sige lang, makakalabas ka rin. Excited na ba siya, sir, makalabas? Hindi, sinabi ko lang na makalabas. Okay. Dimension ko nga yung kung kaling nakaraan, na, the cry was for bringing home. Isa talaga ang Pilipino sa cry na bring him home. Walang intrigahan, walang faction, at kakaisa ang ating mga kababayan. At least is aware na, pero, tapos bago ako umalis, kasi yung dalawang guardian, nakatingin yung kami. Walang privacy.
Maliban mo kami may ito. Sinabi ko doon sa bae man yung sa kinabot niya. Sabi ko, ma'am, do you know this place, no? Your facility? Tapos become it. Tulunan ni Kantaw. That's correct, sir. Well, maraming salamat, Sir Bong, ha, at sa yung susunod na report sa Biyernes, no? Brief me on Biyernes. that. Okay, para ma-summarize natin ang mga news reports, ha? So, yan po ang pinaka-latest na balita kay Tatay Digong, nagbigay ng babala. Ayan na ang Inday Sarte maisog at sinabihan niya kayo matapang yang Inday Sara. Nag-warning na sa dati niyan about kay Sarah. Sigaw ngayon ni Sarah na bloodbath. Parang hindi na yan mapipigilan. Go Inday Sara! Yeah. Mag-ingat kayo ang mensahe ni Tatay Digong. Ha? Anyway, Ano, sir, maraming picture mga sa mga bagong dating. Picture, ang mga bagong seaman. Kayo ba yung sa chemical tanker pa rin? Yes, sir. Hello. Ayan, alam niyo po to mga taga-chemical tanker. 24 sila. So, halos lahat kayo nakarating dito, no? Oh. Alam ko, bukas aalis na kayo, no? Bukas. O, kita mo. Bukas po, paalis na itong mga marinong to, papuntang Amerika. Ano pong pangalan niyo? Carlo. Ano yung nangyari sa Ano yun? Carlo. At? Rex. Oo, ano naman ho ang dahilan kayo sabi ng isang reporter dito, ha? Hindi nyo naman nakikita si Tatay Digong. Punta pa kayo napunta rito. Bakit kayo narito? Suporta kita tayo dito. Suporta kay Tatay Digong. Whether or not nakita niya. Kahit hindi siya Oo. nakita, nandito pa rin. Nandito pa rin, ha? Taga Davao. Kayo, hindi kayo mga taga Davao. Samis. And? Bacolod. Hindi kami mga taga Mindanao, pero Tatay Digong pa rin. Okay? So, maraming salamat. At ano naman ang mensahe nyo kay Tatay Digong? Nandun lang siya. Doon. Ayan, ma'am. England. From England. From England. Oh. Wow. Sara Duterte. Yes, yun. May kasama rin taga-England. Kayo po. Ano, mamaya tayo mag-picture na kalaman tayo eh. Okay? Ano po ang ano nyo, mensahe ninyo from Manchester? Kay Tatay Digong. Ma'am, dito. Bring him home. Bring him home. England. From England. From Bicol.